Trigger warning. The following episode contains discussions about depression and eating disorders. Actually, takot ako sa kanya eh. Parang nagkaroon ako ng takot eh. Kasi Totoo? she Na-trauma was a ka? bully. She was a bully. Hindi ko na natatanong sa iyo yun pa, pero bakit ka nga tinawag na pagong? Ang nag-coin niyan, Mother, I love you, si Mother Lily. Kasi, nung bata ako, di ba sobra akong malamya, kumilos, parang malumanay, na para bang hindi ano ba yung sabi nila, Makabasag yung pinggan. hindi makabasag pinggan. Yes, friend. So, kaya yun ang tinawag niya sa akin. Loving term niya yun. Ay, nako, si Pagong talaga. O, kasi parang ang hina-hina kumilos, masyadong mayumi. Yun. Kaya lang, nagamit na lang yun in a derogatory way by some people. Hello and welcome back to part 2 ng ating throwback chikahan with our eternal star Snooki Serna. Kung nabitin kayo sa ating unang episode, marami pa siyang ibubunyag ngayon. Sabi mo nga na merong changes na rin ngayon, lalo na how we do things now, yung work ethics ng mga tao ngayon. You've worked kasi doon sa past, doon sa 80s, and hanggang ngayon nagtatrabaho ka. Nakikita mo yung difference in terms of how stars deal with people. May napagsabihan ka na ba sa ganyan? Like, syempre, Meron. meron na. Hindi ko talaga napigil yung damdamin ko, friend. Alam mo naman ako sana, hindi, nung araw, lalo pa, keep quiet lang ako. And yun ang ironic pa nga, hindi pa siya bata. Hindi ito bata, Totoo ba? Oo, I mean, ano na siya, yung, huwag na natin pangalanan, friend, pero, ano siya, hindi na siya maituturing na bagets, hindi. Hindi na teenage, ganon. Hindi na siya teenager. But I'm not, no tea, no shade here. But I'm just saying, naman. hindi siya bata. Pero at least napagsabihan mo. Bakit mo nga pala napagsabihan? Anong ginawa? Very rude. Rude yung reaction sa akin. No sense of, she was not giving, pag kami mga eksena kami, hindi siya para siyang bored sa rehearsal, parang gusto nang matapos agad yung eksena namin. She was not at all giving and gracious. Minsan may mga moments na mabait siya, pero more often than not, actually takot ako sa kanya eh. Parang nagkaroon ako ng takot eh. Kasi totoo? Na-trauma ka? She was a bully. Oh. She was a bully. Ironic na, di ba? Dahil hindi na naman siya bata at matagal na rin siya sa industriya, dapat natuto na siya. Yun nga. Hindi, buti nga napagsabihan mo. Napagsabihan ko talaga. But ito naman, I have to say din naman din, na all's well that ends well. Nakita kami recently, and even before that, nung nag-cast party, nag-sorry naman siya at tinanggap ko naman ang kanyang paghingi ng sorry. Sino naman ako hindi magpapatawad? Ako rin naman meron din akong imperfection. Diba? Hindi. Mabuti din yun. Kasi at least, diba, may natutunan siya sa'yo. Kasi all through the years, for sure, marami kang natutunan. At kung hindi mo i-share yan, diba, ang naman, parang ang selfish naman. Basta sabi ko lang sa kanya, friend, magaling kang umarte, pero if you want to go a long way in this industry, matuto ka rin maging respectful sa mga mas nakakatanda sa'yo, sa mga nauna sa'yo. You have to be humble. Parang ganun. Something like that. At marami pang iba. etc., etc., etc. On that note, Cooks, ano ang maya advice mo sa mga nakababatang henerasyon ng mga artista? Ay nako, ma-advise ko sa kanila, una sa lahat, ipanalangin nyo kung kayo ay talagang ito ba yung profesyon na para sa inyo. Kung ito, kumbaga mag-isip sila ng mabuti, they should know talaga, they should be sure rather in their hearts and in their minds, yung na talagang complete yung resolve nila na ito yung trabaho para sa kanila. Kasi ang pag-aarte, ang pag-artista, hindi naman laro-laro. Hindi lang ito pagpapakyut, hindi lang ito, wag kang pumasok sa industriya ko. Ang gusto mo lang naman ay kumita ng pera. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kasi karamihan ng artista hindi.
karamihan ng mga gustong pumasok sa showbiz na nakakausap ko, parating yun ang sinasabi kasi gusto kong kumita ng pera. Gusto Sad, yun na kong nga. gusto kong Correct, magkapera. yumaman. Oo, Correct. yumaman. So, ano ba yun? Mm-mm. Yayaman ka ba talaga sa showbiz? Hindi. Hindi kung hindi ka marunong mag-ipon, as with any other industry, lalo na sa showbiz na napaka-fleeting at napaka-erratic at napaka-unstable, hindi ka, I'm saying this na ano lang being very matter-of-factly, hindi ito ang tamang propesyon para, para mangarap kang yumaman. Hindi ka yayaman dito sa industriya ito unless marunong kang mag-ipon. Or unless suswertehin Unless ka, di ba? At unless suswet, mabibless ka. Ako hindi ka naniniwala sa swerte, friend, unless mabibless ka. In the industry, natatandaan ko, there was a time ang tawag sa'yo, Pagong. Oo. Ay, naku, Bakit? Bakit? And Nelson alam mo, naman. parati kong nakakalimutang itanong sa'yo yun. Kasi pag nakikita tayo, ito, updaters to Toto pag nag-usap po kami ni Miss Nuki Serna, mahina po ang 2 oras. Sa totoo lang, yun yung pinakamabilis na naming usap. Oo nga. Pero hindi ko na Oo nga. natatanong sa'yo yun. Pero bakit ka nga tinawag na Pagong? Hindi kasi, friend, nakakatawa. Ang nag-coin yan, Mother, I love you, si Mother Lily. Pero loving term na yan sa akin. Kasi, nung bata ako, di ba sobra akong malamya, kumilos, parang malumanay, na para bang hindi ano ba yung sabi nila, Makabasag yung pinggan. hindi makabasag pinggan. Yes, friend. So, kaya yun ang tinawag niya sa akin. Loving term niya yun. Ay, nako, si Pagong talaga. O, kasi parang ang hina-hina kumilos, masyadong mayumi. Hmm. Yun. Kaya lang, na ano na lang, nagamit na lang yun in a derogatory way by some people. But it actually was a cute, loving term. So term of endearment pala siya Term of before. endearment. Oo. Mm. Now I know. Kasi talaga sabi ko nga, kasi natatandaan ko talaga nababasa ko sa mga ano yan sa mga magazine yun Si Pagong. Di ba? Oo, nakakatawa. Yung pala yun Tapos, yun ang ano nun, yun ang reason nun kasi nga masyado akong malumanay. Sina Maricel kasi 'di ba talagang ano yung mga active yung mga kapatid ko niya, sina Dina. Pag-rehearsal namin si Snooki parang timid and shy and scared am I. So, ay naku si Pagong, naku parang Pagong naman ito yung napaka bagal-bagal kumilos, napakamahiyain. Yan, kaya lumabas yung Pagong na yan. But nakakatawa nga, friend, kasi Nels, yung nung after a while, after so many years, pagbalik ko sa pelikula nun, tapos may ginawa ako, nakalimutan ko kung ano ito na, medyo mabilis-bilis na yung kilos, yung hindi na ganun ka, ano ba, ka, 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 naive, or I oo. don't know. Hindi siguro naive, but yung hindi na ganun kasi I was it's ironic Pag nasa harap ako ng camera, nawawala, thankfully, if I may say, nawawala yung hiya. Pero Mm. behind the camera, I'm intrinsically shy. And Why? parang, Bakit kaya? ewan ko ba, pero may pagkaganon ako or maybe reserved. Lalo Mm. na noon, too reserved, too Oo. timid, Oo. ganon. Oo. Nung pagbalik ko na wala na yon, medyo mas naging palaban na yung is-Snooki. Ang Mm. tawag na sa akin nun, oh, flying pagong ka na ngayon. Naalala ko si mother din yung nagsabi sa akin nun, oh, flying pagong ka na. Kasi nauso yung Ninja Turtles noon. Sabi nila, ako, Mm. Ninja Turtle ka na, baby, ha? Flying pagong ka na, ha? Snooki, there was a time I can remember that you almost left showbiz. Kasi ang Mm, sabi mo, hindi mo na kaya. Bakit, bakit, true. bakit yun? Bakit dumating yung time na yun? Ano yung Kasi naman, dum, tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yun? This was, ano no, right after lang the 80s or sakop pa ng 80s? sako pa ng 80s. Hmm. Ito yung, kasi friend, ang katotohanan nito, ito yung naghiwalay kami ni Albert. Tapos, ano, yun ang unang-unang dahilan na heartbroken ako. So I was depressed at the time. Tapos parang I was beginning to feel a little bit of a burnout, but mostly depressed because we separated. Ano yata ako nito, if I remember right, 19.
I was 19 So, na sabi ko really young parang gusto ko age, naman ano? sabi ko Pero gusto ko kung na tutuusin mag-quit. kasi, Snooki, nag-start ka ng maaga eh. So parang Mm, at 19, hindi ka na rin young talaga kasi. that's true. That's true. Pero so siguro ngayon na rin, friend, yung having started so early at that point, but when I got to the age 19, parang ano na eh, parang matagal ka na rin, talagang napakatagal ko na rin nagtrabaho. Mm. So, parang napagod din ako. Dinatnan din ako ng kapaguran, physically, emotionally, na-drain ako, mentally, in a way, parang because nga I had depression also, nasabayan nga pa nitong breakup, parang everything was piling. You almost So, left the Philippines, ano? You almost migrated. mm, well, I was asking my mom and my dad if I could, kasi we have family in the States, Mm. in the US. So, and my daddy also, his mom, sumalangit nawa, sa Australia nakatira. So, parang I wanted to reside either in America or in Australia. Pero si mother, nakakatuwa yung time na yun, talagang, yun yung, to be very honest, that's hindi alam ng lahat ng tao ito, pero for 1 year, nagkulong ako sa bahay. Tapos si mother, ang talagang everyday na, yun yung panahon na pumupunta siya sa house to encourage me that it's not the end of the world, that there's hope, that you're okay, everything's gonna be fine. Tapos pinipilit niya ako lumabas sa TV noon, gumawa ng pelikula. The way people deal with depression before is, of course, entirely different from how people deal with depression now. Ikaw, being of course dumaan ka sa depression. Yeah. How did you deal with how do people deal with depression before? Well, ako, I can only speak about my case. Ako, friend, sa akin, Nels, nagkulong ako sa bahay ng 1 year. And then, may anorexia, nagkaroon din ako ng anorexia nervosa. It started when I was 16. Yung kulong-kulong ko sa bahay, yun yung for 1 year when I was 19. Pero come to think of it, my depression started when I was as young as 16. It started at 16. Na talagang hindi ako kumakain. Would you like to Ginugutom share? ko talaga yung sarili ko. Would you like to Oo. share what triggered it? Ang trigger kasi nun, yung body shaming. Ay, meron na nung 'Di ba na, 80s noon? oo, meron na rin, friend, yung mga gano'n na, yung, yung, ay naku, mataba ito, so hindi pwede sa ganitong project, o hindi pwede sa ganong, may mga gano'n, may mga encounter din akong, Mm. not necessarily the studio, not necessarily the producers themselves, but, some people who were involved in my career na, ako, kailangan ganito, Snooki should look a certain way. So, ayan, na-trigger ako doon. Parang naging body conscious ako. So, yun na. So Doon na nag-start yung anorexia ginugutom mo talaga nervosa. yung sarili mo. Oo, ang tawag nga nila sa akin ng Nels is 3 grains of rice. Kasi talagang pag susubo ako sa spoon, bilang na bilang mo yung kanin na, yung butil ng kanin talaga na, of course, Mm. it's a bit of an exaggeration, pero ang konti ko talaga kumain, grabe. I went to the point of blenderizing all my food pa. Halimbawa, sabihin natin, kunyari, favorite food ko yung mechado. I-blenderize yan para lang kainin ko. Kasi pag buo siya, hindi ko yan kakainin. Kailangan pang i-blenderize just to force feed me. I went to that point. Totoo. Oo. Alam mo, yung part na yan ang hindi ko alam. Ay nako, friend, grabe. Pero Hindi lang how yun. did you overcome that? I don't want to pontificate, but it is all by God's good grace that I got through that. God led me to the right people, to the right doctors, who He used as His conduits of healing upon me. I had to see a psychiatrist to 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 heal, to be able to heal and to know what to do
cognitive, cognitive, and also yung binigyan din ako ng medication for it. Pero sa dinami-dami ng pinagdaanan mo, Snooki, what is the greatest lesson na natutunan mo? The greatest lesson is ito na naman, magpo-pontificate ako, Nels, talaga. Pero the Hindi, sige lang. but Kung the yun talaga yung nakatulong sa'yo di ba? greatest realization ko talaga is that we are nothing. I am nothing apart from God. And even now, I have to remind myself that na lahat ng kilos na gagawin ko, lahat ng mga mangyayari sa buhay ko, lahat ng dapat mangyari, lahat ng gusto kong mangyayari lang yon all by the grace of God. Everything I surrender up to God. Everything I have to lift up to God for me to be guided accordingly. And that also, with that realization, it also humbles you, and keeps your feet on the ground and makes you aware, if not hyper aware pa, of your vulnerabilities, your strengths, your weaknesses. It's all by God's grace. I realize that faith talaga is an integral part of who we are as people, as individuals. Mm-mm. I agree. And this is all encompassing na syempre, no, it's in our relationships, in our uh, business life, sa career, talaga, if it's not centered around God, if it's not in God's will, hindi talaga siya magpo-prosper. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Kasi parang 'di ba kahit ilang beses mo napilitin, kung hindi talaga i-will ni God yan, inilalayo ka niya sa isang masamang bagay for sure or sa isang maaring masamang mangyari sa iyo. Kaya wag mo na ipilit, 'di ba? Totoo. Just go with the Totoo. flow. I always do that, I always surrender. And if things doesn't go my way, yung kung ano man yung pinaplano ko hindi nasusunod, I just think na parang hindi siguro ito ang gusto ni God. And Totoo. and true enough, pag nalampasan ko yun and iba yung ginawa ko, I'm led to something better. Na parang magiging mas masaya pa pala ako dun sa unang plano ko. God's plans are greater than our own plans. Only if you surrender. If you surrender everything up to Him, talaga. Kasi di ba? And God is still humbling me up to this moment, my friend. Sorry, I cut you off. Yes. That is true. Sabi mo nga, di ba, of course, you don't want to pontificate, you don't want to preach. Ako, as much as possible, ayoko rin ng ganun eh. Like parang ayokong makarinig kasi ng mga tao, parang, parang, Napapabait does naman it make to. you a better person? Parang hindi. Yeah. Kasi ako Hindi. yun, that works for me eh. Parati kong sinasabi na I surrender, may mga pagkakataon na I really don't know what to do. Or sometimes I really don't know what to say. Yung example, like parang I'm writing a script or minsan nga, yung nasa ere na ako eh. Pero sinasabi ko in my mind, Lord, I'm on autopilot. Ikaw nang bahala. Take the wheel. And then alam mo, those days, those are the moments na mas maganda. I was at my best. I agree. Amen. I humbly agree with that, friend. Ako noon, Nels, I was so apologetic pagka nag-ano ako. Even up to now, siguro baka rin na I'm catching myself to parang explain right away na, I don't want to be preachy, I don't want to pontificate. Pero kasi parang we're just sharing our own life experiences na ito sa atin kasi personal na nangyari sa atin and experience natin na talagang nakita natin yung paggalaw ng kamay ng Panginoon sa buhay natin eh. And my But mom on our own, I'm not perfect. Ang dami kong kasalanan. Even up to this moment, ang dami kong struggles pa rin. Oo naman. And my mom would always tell me na when the time comes or when times would come na hindi mo alam ang gagawin mo, there is somebody up there who knows what to do.
Before I let you go, I turn the tables around. Ikaw naman ang magbibigay sa akin ng isang tanong. Ay, nako, ito, Nels. Sige, magpapakaano ako. Magpapaka-talk show host ka. Magpapaka-talk show host ako. Ay, gagayahin ito. Naku, hindi ito original. Ito, Nels, ano ang, paano mo, ito na lang. Hmm. 2 tanong pwede? Go! Ikaw Ito, pa ba? una muna ito. Kung nakaharap mo pa si mother ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Or how would you describe mother in one word? Yun na lang. Oh, Mother Lily. In remembrance of Mother Lily. you know, Mother Lily, one word lang talaga ang naalala ko sa kanya. Icon. Iconic talaga si Mother Lily. Sa totoo lang. And I mean it, you know, I've had a lot of dealings with her in the past and hindi kami close na, you know, na bumibisita ako sa kanya personally, no? All of them are professional dealings and I've seen her work. I've seen how feisty she is. I've seen how determined she is. But kahit na anong sabihin nyo kay Mother Lily, that woman improved and upheld the industry we are in right now. I second the motion. Totoo yan. And I'm so thankful. Thank you, Mother Lily. Ako din. If you were to ask me, sa akin naman, friend, kung ano yung aking isang description, sasabihin sa kanya, depiction ko sa kanya, mother. Or hindi, pero talaga mother eh. Oo, mother talaga. She's maternal. The matriarch, mother. I mean, love her or hate her, pero one thing is for sure, in-improve niya yung showbiz industry sa Pilipinas. True. And you have another question? And another question is, kamusta ang... Hindi, wag na. Personal question. Wag na. Ito na lang, magpapaka-conceited na ako. Tatalingin Hindi. Okay lang. Sige. Game. Hindi, kamusta ang puso ng isang Nelson Canlas? Bigla naging talk show host talaga, no? Hindi, I don't keep it a secret. I'm happily married for 10 I'm happily married for 5 years now and I've been with my husband for 10 years na ngayon. And maraming ups and downs. Sa totoo lang, I mean, our relationship is as normal as it can get. Pero, 'di ba, I mean, yung makikita mo naman talaga kahit na marami kayong pinagdaanan na hindi maganda, 'di ba? Malalaman mo kung masaya ka talaga. And I have a happy heart. My husband has a happy heart. You're happy. We have a happy home. I'm happy that you're happy and that you have a happy home. That is a gift that has been given to you. And oh yes. Sabi ko nga, like what you said kanina, hindi ako naniniwala ako sa swerte pero only on certain things. Pero may mga bagay katulad nung relationship ko, katulad nung nanay ko na gumaling sa cancer. You know, hindi swerte yun eh. You've been blessed. You've been blessed. And parati ko sinasabi, parati kong pinagpapasalamat talaga sa Panginoon yung mga bagay na hawak ko ngayon at hawak ng pamilya ko ngayon. We are not perfect people. We are not a perfect family. Pero kung titignan mo ng malayo, we are happy people. And yun lang ang ipinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. I'm happy for you, my friend. Naku, keep it up. God bless us all. May God bless us all in every way. And I'm also praying for your happiness, Cooks. And I always tell you this, good things happen to good people. Amen. I humbly receive it in faith. Thank you. Hope to see you soon pagka nag-off tayo man. On air to ha, kinocommit. I'm putting
Nelson Canlas on the spot, coffee or lunch? Ay, oo naman. Oo naman. I was about to say, naunahan mo lang ako.